Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, magsasagot po tayo ng tanong sa ating Facebook comment na kung saan napakaganda ng kanyang tanong. So kaya naman sa video na ito, sasagutin po natin yan. Pero bago natin simulan ng video na ito, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and hit mo na yung notification bell button para lagi kang updated every time na may mga new contents tayo about business, finance, and economics. Okay po? So, unang-una, disclaimer lang, healthy discussion naman itong tanong ni Kuya. Okay, so basahin na natin. Tanong ni Noel Asakil. Shoutout sa iyo, sir. Bakit ganon? Galing ka sa finance pero crypto ang pinopromote mo. Bakit hindi mo i-promote ang stock market and dividends earnings sa Pinas? Walang kaalaman-laman yang crypto, easy manipulated. Unlike sa Philippine stock market, walang margin call. Kahit loss account, they can still earn through dividends. Unang-una po muna, I acknowledge your comment, sir, and I appreciate that. Okay, dapat po ganun, no? Ibig sabihin, dapat ina-acknowledge yung mga comments ng mga followers mo para rin, syempre, nagtatanong yan para may matutunan din sila at yung mga ibang tao. Okay po? So, unang-una sabi ko muna dito, first, I acknowledge your insight, I appreciate, and I will create a separate video about this, which is eto na nga po yun. Okay, unang-una po, masasabi natin na hindi ko po totally pinopromote ang crypto. Kasi, Sir Noel, kung mapapanood nyo yung iba ko ring videos, ay kung saan gumagawa rin ako ng mga contents about alternative investments and also the Philippine stock market. So, ibig sabihin po, kino-content ko din siya, nagbibigay rin tayo ng mga learnings and insights about the Philippine stock market. Pangalawa, hindi tayo nagpo-promote, Iba po yung educator sa promoter. Okay? Kasi educator po ako, nagbabahagi tayo ng mga insights sa social media and also sa aking mga students talaga because I am a finance/accounting instructor. So tayo po talaga nagbibigay ng learning sa mga kababayan nating Pilipino. Kumbaga, nadi-discuss nga lang siya itong crypto, Web3, NFT at yung mga iba't ibang alternative and digital investments sa ngayon. Number 2 po is, sasabihin ko po sa inyo, Sir Noel, ang financial markets po and overall financial system of the Philippines and also in the world is very dynamic. Ibig sabihin po neto, nagbabago-bago. Yung dating hindi na uso ngayon, eto na naman yung mauuso sa panahon, in the future. Kaya po ang sinasabi natin dito is nagbabago-bago po, number 1, ang kagustuhan ng tao, ang risk appetite and trading goals. Kaya naman yung iba is kahit i-promote natin dito sa video na to and other videos yung stock market ng Pilipinas, marami pa rin talaga ang nagpa-pursue sa crypto, sa forex and other investments. Why? Dahil meron po tayong sari-sariling decision. Okay, number 2 po is ang Philippine stock market po is down naman talaga ngayon. 'Di ba? Bakit natin ipopromote yung isang market na bearish or kaya naman having a difficulty na mag-bounce back because of the political and economical factors that affects the price of the index, the index itself and the overall Philippine stock market. So yun po yung sagot natin diyan, kasi nagtuturo naman tayo about Philippine stock market, diyan po ako nanggaling Pero ang point po natin is baka pag pinomote natin siya ngayon, marami ang mag-invest, So, hindi po right timing sa ngayon. Kasi, ang mga financial markets po, tulad ng sabi ko, it is complex and meaning neto, talagang pabago-bago, At kailangan, yung mga traders and investors, you need to do your due diligence for you to be able to invest or to put your money in kahit saang mga financial markets yan. Totoo po na kumikita pa rin through dividend investing or dividend earnings, pero yung capital appreciation, dun po tayo totally maaapektuhan. So, there is really no problem with that na mag-invest, mag-trade, mag-accumulate ng shares sa Philippine stock market particularly, pero ibig sabihin po nito, hindi siya ginagawa ng lahat ng tao kasi nga may iba't iba tayong goals and preferences. Yung iba, mas gusto na nila sa crypto market, kahit high risk, high reward kasi ganong klaseng tao sila. Yung iba naman, nasa Philippine stock market pa rin kasi nga naniniwala magba-bounce back pa rin and because of dividend earnings. So, wala pong problema kahit sa ang market dyan. Ang importante lang po,
bukod sa Philippine market or bukod sa isang investment or financial market, meron kang ibang alam pa na alternatives katulad nga po ng ginagawa nyo. Kaya magandang insights naman yon, magandang tanong naman yon. Dapat talaga meron tayong alternatives na iba. No, pwede mag-invest kahit saan, but be sure you did your own due diligence, no? Na ma-manage mo na maayos yung portfolio mo, and overall you able to manage your risk as well. So yun po yung masasabi natin diyan, no? Na kung saan dapat po na maging maalam tayo kahit saang mga market tayo papasok. Okay? So whether is stock market, crypto market, forex, commodities, and other investments or derivatives, kailangan po aware tayo sa risk and return na pinapasok po natin dyan bago tayo maglabas ng pera. Kasi pinaghirapan natin yan eh. Okay? So kaya yun lamang po, sana na-enlighten ko kayo. Gumagawa rin naman po ako ng videos about Philippine stock market, yan, MP2, pinopromote ko rin naman yan, pero nakadepende po sa taong mga nakikinig at manonood kung saan talaga sila mismo doon mag-i-invest or magde-trade, kasi we have our own personal preferences. Ayos po. So, kaya sana naman na-enlighten ko po kayo, Sir Noel, and also the other viewers ng page na ito. At gusto ko na rin magbigay ng shoutouts, no? Ayan, shoutouts sa mga traders natin, sa mga followers. Maraming salamat po talaga. And most significantly ay gusto ko po magbigay ng babala rin as well, no? Kasi marami na naman pong mga posers, maraming gumagaya sa atin, marami ang gustong manira o mang-scam sa mga followers natin. Please po, no, take note of this sa ending ng video na ito, is that hindi ako nagbibigay agad-agad ng pera sa GCash or whatever platform it is. Hindi rin ako manghihingi sa inyo, hindi rin ako nagpaparapol, hindi ko kayo i-chat for no reason, no? So, kaya yun lang mga ka-traders, mag-ingat po kayo kung sakali may mag-message sa inyo gamit ang pangalan ko. I-confirm nyo muna, no? Maging maingat kayo kasi hindi po ako yan. Yun lamang po mga ka-traders, no? Sana nakatulong. Please do like, share, and subscribe. At yun na nga, no? Mag-ingat po kayo. Be vigilant, be still. So yun lamang po. Maraming salamat mga ka-traders. God bless you and see you on my next vlog. Bye-bye po.